No worship, no rain. Ito ang pagtitipon na huwag ninyong kaliligtaan, ang pagtitipon ng pagsampat pagpuri, sapagkat ito ninyong masigit na mararamdaman ang aking kaluwalhatian at presensya. Pinagpala ko na kayo, higit sa lahat, sa espiritual. Tanggapin ninyo ang aking material na ibibigay sa inyo at ibahagi nyo ito. Ipakita ninyo sa inyong sarili, higit sa lahat na wala pa sa akin, na ako ang inyong Diyos na buhay na inyong pinaglilingkuran. Maging matatag kayo. Mga anak, kahit pakanasahin ninyo mga anak, ang manalangin at magbulay-bulay ng aking salita upang lubos ninyong maunawaan ang aking mga pagpapala at pag-iingat sa inyo. Good morning mga kapatid. Yung Shekinah glory, parang kailangan glorified na yung body natin. Parang, hindi kakayanin ng katawan natin, yung worship in spirit. Parang gusto kong mag-glorified na yung body. Para bang, hindi ko ma-explain eh. Pag yung Shekinah glory na yan, kumikilos yung sa atin, gusto mong isang bulat lahat eh. Pero hindi mo magawa dahil nararamdaman mo yung hina ng katawan. Nararamdaman mo yung sakit ng katawan mo, yung hina na kailangan i-glorified eh. Kaya pinagpala na tayo sa spiritual mga kapatid. At ang susunod dyan, yung physical at material. Pagagalingin ng Diyos ang lahat ng sakit natin, tutustusan tayo sa lahat ng pangangailangan natin. Ang importante lang, go for the gold. Doon tayo sa eternal. Doon sa mga bagay na hindi nasisira, hindi naluluma, hindi nawawala, nananatili, ang eternal na bagay. Kasi maraming mga tao, binibigyan nila ng atensyon, yung buhay lang nila ngayon. Nagsusumikap sila. Hindi masama magsumikap, masipag. Dapat magsipag. Pero ang pinagtutuunan nila ng pansin, yung buhay lang dito sa lupa. Gusto nila na sumagana sila sa buhay, makaipon ng maraming pera, mapag-aral ang mga anak nila sa mga mahuhusay na eskwelahan, makapagpagawa ng magandang bahay, makabili ng kotse, sari-saring, at maging successful sa buhay. Meron silang nakakalimutan yung paghahanda para doon sa susunod na buhay. Hindi masama maghanda dito sa buhay na ito, nandito tayo Pero, seek ye first the kingdom of God, and all His righteousness, and everything else shall be added. Ang ginagawa ng maraming tao, ang hinahanap yung i-added. Ang hinahanap nila yung ikabubuhay nila, hindi yung buhay. Hanapin mo muna yung buhay. Pag natagpuan mo na ang buhay mo sa Diyos, nandun na ang lahat ng spiritualidad. Kailangan maging spiritual ka, kaya kailangan ma-born again. Kasi hindi pwedeng kumain ng bunga, ng punong kahoy ng buhay ang laman. Magiging buhay na buhay, kaya sabi ng Diyos naku, nadilat na yung mata ni Eva at ni Adan. Kailangan ilayo na yung puno ng tree of life. Kasi pag kinain nila yun, nasa laman, hindi na mamamatay yung laman, kaya dinala na sa New Jerusalem yun, sa langit. Doon na tayo kakain ng bunga, ng punong kahoy ng buhay, mga kapatid. Makakain natin yun doon. Pati yung mana na natatago sa Ark of Covenant, bibigyan tayo. Pag magiging spiritual tayo dito sa lupa, so kailangan talaga na piliin muna natin maging spiritual. Pagtuunan natin ng pansin yung buhay na susunod. Ang paghandaan natin, yung second life na darating, itong unang buhay dito, testing lang to Kung makakapasa tayo dito, papasok ka dun sa second life, sa eternal na buhay. Kasi kung hindi gagawin mo ganito, isa ka sa kahabag-habag na tao, sabi ng Biblia. 1 Corinthians 15:19. Kung sa buhay, lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo na sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Bilhin mo, kahabag-habag ka pa kaysa doon sa unbeliever. Kapag ikaw ay Kristiyano na ngayon, ay hindi ka naging spiritual. Pinagtuunan mo ng pansin, yung laman mo, yung material na bagay, idadagdag lang yan. Hanapin muna natin yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan ng kaluluwa, at idadagdag sa atin yan, mga kapatid. Yan ay pangako, at yan ay covenant ng ating apostol sa Panginoong Diyos
Covenant din sa atin yan. So our hope must not be only in this life, but the life eternal. Sabi ng 2 Corinthians 4:18, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Dadagpot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So magpapatunay tayo na yan, lahat ng bagay na yan nakikita, may katapusan. May sinasabi sa Psalm 102:25-26. Nang una, ay inilagay mo ang patibayan ng lupa, at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bisan, parang isang kasuotan na iyong mga papalitan, at sila'y mga mapapalitan. So, heaven and earth shall pass away. Nakasumpa itong earth tsaka verse 7 kaya papalitan yan Gagawa ng bagong langit, bagong lupa. So, nandito ka sa dating lupa, nag-iipon ka ng maraming kayamanan dito, susunugin yan di useless lahat. Yung kaluluwa mo, ang paghandaan mong mabuti. Mas maigi yung araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Kung mamamatay tayo kay Kristo. Kung mabubuhay tayo kay Kristo. Kasi yan lahat ng bituin na yan, papalitan At alam niyo ba na lahat ng bituin na yan, binigyan ng pangalan ng Diyos? Billions of galaxies, may kanya-kanyang pangalan. Isipin niyo kapangyarihan ng Diyos na yan. Sabi sa Psalm 147:4. Pumipiyak na naman. Parang nagbibinataran. Pumipiyak. Nauubusan ng bolo. Nagbibinata. Parang manok Parang yung hangin lumalabas. Parang butas yung Yung tawag doon? Yung ng karburador. Palyat. Kanyang hinaysay. Ang bilag ng mga bituin. Siya ang nagbigay sa kanila ng lahat nilang pangalan. Pero mo yung majestic splendor of the Almighty God, yung billions and billions of galaxies na yan na susunugin, mag-e-end of the world. Napanood nyo ba yung sa Super Bowl? Yung si Bruno Mars, tsaka yung sa Red Hot Chili Peppers, nakakita mo, gaganda ng fireworks. Akala mo, end of the world, ganun ang mangyayari. Kasi pag bagong taon, nakakita mo talaga, iba't ibang kulay. May asul, may pula, may puti. Talagang nagsasabugan. Ganun ang mangyayari sa end of the world. Lahat ng mga galaxies na yan, sasabog yan, masusunog Makikita natin ang ganda ng splendor ng end of the world. Talagang kinasasabikan natin yung end of the world, ang ganda niyan Tapos papalitan. Hindi ko malubos maisip, ano kaya ipapalit ng Diyos doon? Gaano katindi yung ipapalit? Sabi, papalitan Maluluma, parang bihisan, papalitan So, ibig sabihin, lahat ng luma, papalitan. Kaya ang tanong doon, ikaw ba, luma pa? Kasi kung luma ka pa, nadisgrasya. Hindi pwedeng ibigay ang lumang alak sa bagong lalagyan. Ang bagong alak sa bagong lalagyan. Kaya tayo magiging bagong nilalang, bibigyan tayo ng bagong pangalan. Bibigyan si Kristo ng bagong pangalan. Magkakaroon tayo doon ng bagong langit, bagong lupa. Isipin nyo, napakatindi. Napakatindi, lahat bago. Kaya kailangan maging spiritual. I-born again ka para mabago. Kasi lahat ng luma, wala yun Basura lahat ng luma. Ayaw ng Diyos ng luma. Ang gusto niya, bago lahat. Sabi ng 2 Corinthians 5:7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. So ang buhay natin dito sa lupa, hindi tayo mababatay sa nakikita. Totoo, nakikita natin, totoo yun. Pero may mas totoo dun, yung hindi nakikita.
Kaya ang buhay natin dito sa lupa, isang kailangan maging supernatural behavior. Hindi natural behavior. Halimbawa, sample ako na-stroke. Makikita mo, mahina buto, di ba? Hindi makakalakad. Kung nasa natural behavior. Pag nilagay mo sa supernatural behavior, at sino man sumasampalataya, mangyayari sa kanya kung ano pinapanampalatayaan niya. Kung kaya mo, mangyayari lahat ng bagay sa iyo. Kaya ko maglakad. O di pinalakad ako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So lahat ng bagay kaya natin gawin sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang supernatural na buhay. So wala nang mahirap eh. Bakit? Hindi naman tayo gagawa ang Diyos. May mahirap ba sa Diyos? Di ba natawa nun si Sarah? Nung sabi ng anghel eh, ikaw eh maglilihi, magkakaroon. Natawa. Sabi ng anghel, bakit ka natawa? May bagay bang imposible sa Diyos? Eh biruin mo baog eh. Tapos, lalong matindi si Virgin Maria, Virgen. Hindi baog si Virgin Mary, Virgin. Hindi sa pamamagitan ng tao, nilimliman ng Holy Spirit. Gustong ipakita ng Diyos ang kapangyarihan niya eh. Doon sa mga bagay na walang pwedeng magawa, kagaya ng baog. Walang kakaya ng mga anak yun. Kasi ang natural nun is sperm cell, egg cell, eh, mabubuo. Sa ovaryo, mabubuo, magiging fetus, magiging 9 months. Pero nabuo eh. Si John the Baptist din, ano rin na yun, produkto rin ng baog yun. Si Samuel, produkto ng baog yun. Si Samson, produkto ng baog. Kung mapapansin nyo mabuti, naluluwalhati ang Diyos doon sa walang kakayanan. Kaya tayo, habang tinitignan natin ang sarili natin na mahina, na tayo nasa laman, at talaga namang mahina. Huwag mo sabihin malakas ka. Napakahina ng laman. Lalaban ako ng pustahan kung hindi ka tunay na Kristiyano, ididikit ko sa iyo isang magandang babae. Sino ba medyo? Yung pang Miss Universe. Maghuhubad sa harap mo yan, hindi ka lalayo, hahawakan ka, tignan natin kung hindi ka na magnet niyan. Eh. Lalaban ako ng pustahan doon. Tiyak, pag hindi ka sa Diyos, hindi ka makakatakbo. Yun ang sabi ni Solomon eh. Yung mga dahil hindi sa Diyos, hindi makakatakbo. Bakit? Eh, pero mo 1,000 babae ni Solomon. Na kaya nga nag-worship sa idols dahil sa babae. Nalaglag dahil sa babae. Laman eh. Walang malakas dyan. Kailangan lalayuan natin ang tukso ng laman, mga kapatid. Si ano to? Manny Boy, yung favorite mo? Yung nakalimutan ko pangalan nito eh. Yung nasakot siya sa prostitute, nawala ministry. Si Jimmy Swaggart. Ang yabang nito. Naniniwala siya sa lakas na, diniscribe siya ng prostitute. Tanggal siya. Hindi pwede, walang malakas. Kaya nga tayo, the spirit is willing, but the flesh is weak. Mananalo ka pa ba sa word of God? The flesh is weak. Kaya nga papalitan eh. Kaya sabi ko nga eh, parang kailangan i-glorify yung body natin pag nagwo-worship tayo ngayon eh. Para bang puputok eh. Pag itinutodo mo, gusto kong itodo, parang hindi ko maitotodo eh. Bakit? Kailangan ko ng glorified body to a glorified God. Kaya sa pagsamba sa langit, ito na ang napakatinding pagsamba sa langit. Yung buong mga anak ng Diyos, magkakaroon ng worship. Sayang to si Lucifer. Nakahanda pa naman sa kanya yung musical direction ng pagsamba sa langit na disgrasya, nahulog. Naging fallen angel. Bituing walang ningning. Eh, hindi na bituin yun. Nova na eh. Sumabog na siya eh. Wala nang liwanag eh. Palpak na si Satanas eh. Si Lucifer, sayang. Siya pa naman ng bearer of light. Lucifer, Lucis. The bearer of light. Pero wala na. Napundido eh. Kita niyo yung mga star, yung mga superstar, megastar. Diba? Puro star sila. Nagniningning ng mga bituin. Nagiging pollen din yan eh. Dumarating ang panahon, nahuhulog din sila eh. Ito si Lucifer ang sayang eh. Eh, talaga naman pinagpala tayo ng Diyos. Alam niyo ba na yung spiritual na pagpapala, bihira yan. Sa isang iglesia, maranasan mo yung Shekinah glory. Kaya nga yung ibang mga nawala sa atin, nahanap yun eh. Merong isa, di ba, sabi, wala nung katulad nung sa LCG eh. Yung pagsamba sa espiritu at katotohanan. Kaya lang, hindi na sila makabalik. Tumalikot na eh. Napaka-imposible na makabalik at tumalikot. Kumbaga sa isinuka ka na, paano ka pakakainin? Isinuka ka na. Inalis ka na sa iglesia. Hanggang doon na lang, sayang. Mangangalit ang sayang, bakit ba ako nakaalis-alis pa? Yun pala yung talagang tunay na iglesia. Eh ngayon, pakote tayo ng pakote. Bakit? Siyempre, tapos na laban eh. Kita mo sa mga marathon, di ba?
Ako, ang dami nagsimula. Talagang grabe, hindi magkasa sa camera yung nagsimula eh. Tapos nung matatapos na, hindi rin magkasa sa camera. O konti-konti, isa, dalawa, tatlo yung dumadaan sa finish line. Ganon talaga, pagpatapos na. Sabi ng Diyos yun eh. Aayusin niya mabuti, giingat. Di ba nasa kanya yung kalayka, iiwala yung damo sa bigas, sa trigo. Kaya napakatindi ng huling panahon, mga kapatid. Ang inihingi ng Diyos sa atin, maging matatag at matibay sa pananampalataya, hindi makikilot sa gawa ng Panginoon. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So matatapos din to. Makakakain na rin tayo ng bunga ng Tree of Life, sabi sa Revelation 2. Revelation 2:7. Talaga yung 7, napaka-pinagpalang number yun eh. Ang mga may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So, ang makakakain lang ng bunga ng buhay, yung nasa paraiso ng Diyos. So, sino yun? Tayo yun. Yung mga anak ng Diyos. Yung mga naging spiritual. So, makakakain tayo nun. Kaya nga, inalis ng Diyos kay Eva at kay Adan, ako, delikado, sabi ng Diyos. Itago na yan. Kaya nagkaroon ng parang apoy na espada eh. Tinago sa anghel eh. Kasi sabi sa, tiyak yung pag maiisip ni Adan yun eh. Uy, kainin na natin yung bunga ng buhay na walang hanggan para hindi na tayo mamatay ng salaman. Hindi pwede. Hindi magmamara ng karya ng butot dugo. Kailangan i-born again sa Espiritu para makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. So kung hindi ka magiging spiritual, hindi ka makakapunta sa paraiso ng Diyos. Hindi ka makakakain. Meron pang isa, yung nakatagong mana. Sabi dito. Sa 17 din. 17 ang huli. 2:17 ng Revelation. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. At siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yung tumatanggap. Pero nyo, bibigyan si Manuel ng isang batong puti na siya lang ang nakakaalam ng pangalan na yun. Ha? Hindi natin alam nyo kung ano pangalan yan. Ngayon, ang pangalan niya, Manuel eh. Sabi, niloloko ko nga yan. Yung Manuel, yung Emmanuel, ibig sabihin, God is with us eh. Pero yung Manuel, nawala yung M. So, it's not with us na lang. God is not with us na lang eh. Wala yung M eh. Baka yun ang pangalan mo sa puting bato, M. Hindi, Manuel or Emmanuel, God is with us yun. Yun ang ibig sabihin ng pangalan yun eh. Tatay ko, Manuel din eh. Ang mga Manuel, malapit sa akin eh. Kita mo. Pagpapala yan eh. Alam mo, gandang-ganda pa sa pangalan ni Manuel. Manuel Providencia. Yung dela, in the providence. So, God is with us in the providence. Napakagandang pangalan. Alam niyo yung pangalan, ako nga, Lauro Cruz Umali. Yung Lawrence, Victory yun, Lauro. Cruz, suffering, Umali. Ano yun eh? The name of God daw yun. Ali, the name of God. Welcome. We welcome suffering for it is victory. Nangyari naman talaga sa akin na I suffer, but I am a victorious sufferer. Sabi ko, I am a man of sorrow eh. Si sorrow ko, a man of sorrow. Kasi ako lagi nakikita. Ako lagi may kasalanan. Sa iglesyang ito, sa simula-simula, ako yung may kasalanan. Pero ako ngayon na nanatiling nakatayo. Yung makasalanan na tinuturo nila, yung turo na wala lahat eh. Ang nanatili sa iglesia, ako eh. Yung madalas sabihin, iyan ang may kasalanan. Alam niyo ba, madalas ako mapagalitan? Kumbaga sa magulang, madalas akong paluin eh. Bakit? Tingin nila sa akin, ewan ko ba kung ano tingin. Tingin yata nila sa akin, talagang maluko lang naman ako. Kahit yung bata ako, pilyo ko. Madalas, elementary pa lang, pinadadala na magulang ko eh. Kasi mahilig ako magbibigay ng mga alyas. Meron kasi kong ka-eskwela nun, ang laki ng pisngi. At tambo, ay kumunay. Naku, galit na galit sa akin. Nagalit yung nanay, pinatawag nanay ko. Merong isa pa doon, katulong takot sa bola. Tinatawag ko, balbakwa! Kaya ako mahilig ako maglalagay ng mga pangalan eh. Ako nga yung anak ko, si Daniel yan eh.
Si ano yan eh, si Birmoco Gastucci yan. Walang ginawa yan kung hindi magpabili, gumastos. Sabi ko, bibigyan kita 1 milyon, mga 1 oras lang, minuto, ubos na tiyak eh. Talagang si Birmoco Gastucci siya, at si Doña Bulsales pa. Walang ginawa kundi makakuha ng pera na isisilid sa bulsa. Si Doña Bulsales. Tapos pagdating sa gastos, hihingi sa mami niya. Ang talino. Kaya nakasabagay, nakakautak kami sa kanya, nakakaipon eh. Ang utak eh. Talagang yung pagkagastucci niya, Birmoco, si Doña Bulsales. Talagang ang pangalan. Mahilig ako maglalagay ng pangalan eh. Yun ang naging ano ko eh, para bang bisyo ko na maglagay ako ng mga alias. Gustong-gusto ko maglalagay ng mga alias eh. Kasi para ba nakakatuwa eh. Pero even the name, nakita niyo naman ang mga pangalan. I-research niyo minsan ang pangalan. Kaya lang, ang haba sa internet eh. I-research mo yung pangalan mo, saan nag-originate, sino yung lahi mo, ang habang research yun. Pero man, i-research kung matiyaga ka. Eh ako, hindi na lang, yung available na lang. Hindi naman din importante. Ang importante ngayon, maging spiritual tayo. Papalitan naman ng pangalan eh. Pero kailangan magtagumpay tayo. Meron kasing dadaaning test eh. Itong bahay, nasa lupa tayo, this is a test eh. Titignan sino yung makakapasa sa atin. So ang test kasi, susubukan ng pananampalataya natin. Ang ginagamit ng Diyos para masubukan ng pananampalataya, yung kalaban si Satanas. Pinahihintulutan ng Diyos, banatan tayo ni Taning. Para malaman kung sino yung tatakbo sa Diyos. Kasi hindi natin kaya eh. Nung araw nga, nilalabanan ko si Satanas, pinalalabas ko pa, minumura ko eh. Hindi pa ako Kristiyano, pagmura ko, labas ka dyan! Noong pala, ako talagang alipin na ni Satanas noon, hindi ko pa alam. Pero talagang nilalabanan ko siya. Pero hindi pala eh. Ang pakikipaglaban pala, ang Diyos ang lalaban, tayo mananampalataya. It is my battle, sabi ng Diyos. Be still, it is my battle. Relax ka lang dyan, not by might nor by power, but the Spirit, says the Lord. So napatunayan ko yan mga kapatid. Sa pamamagitan lang ng Espiritu Santo lahat ng bagay. Lalo na yung panalangin. Yung panalangin lang, huwag niyong tatantanan hanggang hindi niyo nakakamit ang isang bagay. Natutunan ko talaga yung pananalangin. Halos lahat ng prayers ko dinidinig ng Panginoon. Natutunan ko, sabi ko, Panginoon, kung ako ba mananalangin, didinggin mo. Kasi ang gusto ko, malaman ko kung didinggin mo o hindi. Hindi na ako mananalangin. Patunayan mo sa akin. Gusto ko ng pruweba, gusto ko ebidensya. Kahit nung araw, nung naghahanap ako sa Panginoon, gusto ko ebidensya. Gusto kong malaman ng pruweba kung totoo ba o hindi. Naghahanap talaga ako kung ano-ano nga pinagpapasok ko eh. Kung ano-ano ni-research ko. Basa ako ng basa ng Bible, talagang from Genesis to Revelation. Walang mangyari. Sabi ko, paano ba ito? Ano ba gagawin ko talaga? O isang araw, nung tawagin ako ng Diyos, dinala ako dito sa NCJ Ministry. Nung pala, talagang kailangan proseso eh. Kailangan proseso. Proseso yung pagtawag, proseso lahat ng bagay. Unti-unting pagpapabanal. At yung unti-unting pagpapabanal na yan, maaabot natin lahat yan kung magiging spiritual tayo. Hanggang sa panlaki ng pagiging tao ni Kristo. Sabi sa Ephesians 13. Ephesians 4:13. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So hanggang sa gustong kapuspusan ni Kristo. So pag nakumpleto na ang bilang ng katawan ni Kristo, finish or not finish, pass your paper. So kailangan magkaroon tayo ng pagnanasa na abutin natin yung pagkakaisa ng pananampalataya at yung pagkakaisa ng pananampalataya sa Espiritu Santo. Magpapakabanal-banal na tayo, sabi sa Ephesians. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo ng Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag ng buong kapakumbabaan, kaamuan at may pagpapahinuhod na magbatahan kayo sa pag-ibig na pagsakitan ninyong ingatan ang pagkakaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Pagkakaisa sa Espiritu Santo sa tali ng kapayapaan. I believe na payapang-payapa na LCD. Ubus na lahat ng kaaway ko. Takbuhan ng lahat. Ubus na. Wala na ako nakikita nakatayo. Baksak ng lahat. Kasi
Hindi naman ako umaaway. Sila, bakit nila ako inaaway? Eh, ang sinasabi ko lang naman, yung gusto ng Diyos. Ang gusto ko lang naman gawin, yung gusto ng Diyos. Ang itinuturo ko naman, yung turo ng Diyos. Eh, ba't nila ako inaaway? Eh, ang inaaway nila, hindi ako ang Diyos. O hindi, baksak sila lahat. Tumbahan ang lahat. So, hindi naman ako kasi sinasabi ko lang kasi ito, experience ko to eh. Sa pagiging Kristiyano ko sa LCJ Ministry, noong pa man, ang gusto ko na yung tali ng pagkakaisa. Natatandaan ko pa yan eh. Itong si Paras eh, nag-text ako dyan, uso pa na yung best friends forever. Naka-4 na text yata ako. Best friends forever na tayong 4 ha. Si Elmo, si Gandhi, ikaw at ako. Buo na to ha, wala nang magre-rebelde ha. Pagkaisahan na natin kasi nakikita ko si Brother Phil, si Brother Ross, walang pagkakaisa. Ang kawawa si Atang at saka si Brother Fred. Parang manok na tinutuka-tuka lang ng dalawa eh. Yun naman, langas ng dalawa, parang hindi makatayo yung langas ng manok eh. Parang napapatuka lang. Hanggang sa inalis yung manunuka, inalis din yung tinutuka. Yung tinutuka na dead ng dalawa, yung dalawa inalis. So ang natira kami. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, hindi ko ito gusto ha. Ginusto mo to, tinawag mo ko, hiniran mo ko, ikaw ang bahala. Gagawin ko lahat ng gusto mo, basta ikaw ang gagawa. Hindi ako gagawa ng gusto ko, ang gagawin ko yung gusto mo. Pero ikaw ang bahala. Lahat ipagawa mo sa akin, gagawin ko, pero ikaw ang bahala. Ganun lagi ako eh. Lagi kong ibinibigay sa ikaw ang bahala. Kaya ang ginagawa ko naman, hindi ako gumagawa ng isang bagay na hindi alam ng highest authority. Pagkat gumawa ako ng isang bagay sa iglesia, magre-report muna ako sa highest authority, sa presidente. Lalapit muna ako kay Brother Manny, magpapa-counseling. Pag inukayan ni Brother Manny, ay di okay na yon, ituturo ko si Brother Manny. Kaya pag sinisita nila, sabi ko, sabi mo si Brother Manny, turo sa akin. Natatandaan ko yan. Tumawag ako ng meeting sa dito, sa Santo Tomas. Ay ko, Elmo, Karting, may meeting tayo. Bas sinita ako doon ni Hestas. Sabi sa akin, oh, sino kang magtatatawag ng meeting? Eh, nagkamali ako, dapat hindi ko ipaalam eh. Ay ko, ay hindi, walang kwentang meeting yun. Sabi niya, wala yun, meeting-meetingan lang yun. Bilhin mo, kinu-question ka agad ako doon. O kita mo, hindi rin niya nahadlangan ng pagbuo ng iglesia. Kasi nung araw, alam nyo, sinabihan ako ni Brother Manny. Sabi ni Brother Manny, hinihirang ka Secretary General ng iglesia. Ito yung gustong-gusto ni Toteng. Sa iyo binigay. Hindi natin ito sasabihin kay Felipe. Silent lang ang movement ng iglesia. Kasi pag nalaman to, patay tayo, magkakagulo. So, relax lang tayo ko. Sige, hindi ko na naisip yun eh. Basta tumawag ako ng meeting. Kasi pag may problema si Brother Manny, wala niya, bakit? May babayaran tayo. Ay, bakit to? 4,000 saan? Eh sabi ni Felipe, nagpagawa ng speaker, 4,000. O sige, lapit ako kay Elmo at kay Carting, lakas na koleksyon nun eh. Maraming koleksyon yan, si Carting at si Elmo. Ay ko, Carting, Elmo, may problema, 4,000. Sabi ng dalawa, reklado, ang lakas ng koleksyon nito kay na police eh. Hawak nila si yung pidap eh. Bigay agad. Sabi ko, oh Brother Manny, ako tagadala. Oh Brother Manny, ito na 4,000. Bibigay na kay Felipe. Basta may problema, takbo sa akin si Brother Manny. Kaya sabi ni Brother Manny noon, dito natin malalaman kung ikaw ang hinirang na sekretary. May kaso tayo sa SEC. Evader tayo. Ito, meron tayong papel, binasa ko. Pag yan na-solve mo yung problema na ikaw nga Secretary General, di binasa ko. Nagkaroon ako ng idea, affidavit of loss. Pumunta ako sa abogado. Sabi ko, sir, kukuha po ako ng affidavit of loss kasi magre-rehistro kami sa SEC. Lahat po ng mga dokumento namin, dinala ng mga nagrebelde. O sino ba? Sinulat na sinulat doon. So ang lumabas, yung mga nagrebelde, ginawa lahat ng papeles ng LCJ. Wala tayo may report. O di yun, ninotado yun. Dinala ko sa SEC, dissolve, na-rehistro. Ako na nga, ni Brother Manny, ikaw na nga. Ikaw nga ang hinirang. O tapos ngayon, tinakwil ako. Itinakwil yung hinirang. Dapat ako magtatakwil dahil ako hinirang eh. Hindi, yung hinirang ang itinakwil. Para si Kristo, siya yung chief cornerstone, itinakwil eh. At yung mga nagtayo, sila naging chief cornerstone. Ganun talaga siguro kahit sa Bible, kahit sa tunay na buhay. Kaya mga kapatid, gumawa kayong mabuti kasi tayong nalalapit dito, isang masaganang pagpapala talaga ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Spirituality, physically, materially, in Jesus' name. Amen.